nagpadala po kami ng petisyon sa Kapitan General upang magkaroon na ng paaralan na magtuturo ng wikang Kastila sa mga kababayan natin. Mayroon din katulad mo na gusto magpapali ng parang ngunit pati din na marahil kung anong nagalit sa niya. Siya ay binaril ng mga guardia civil at namatay. Hindi po ba? Pati niyo rin pala. Eh bakit magkapatay yung partner ng eskwela? Gusto niyo bang matulad kasi ni Ibarra? Maayos pa kayo rito? Salamat. Tungkol sa napayapang kalaban ng Iber at kaparating niya ang kampong gobyerno. Senyor Simon, magandang hapon po sa iyo. Ako nga po pala, si Padre Florentino mula sa San Diego. Padre Florentino, ang padring namumuno sa bayan, ngunit tila wala yatang kakayahang bumili ng aking mga alahas. Mawalang galang na, Senyor. Ngunit kahit isang bayan pa sa Las Pilipinas kayo pumunta, hindi lahat ay kayang bumili ng inyong mga alahas. Sapagkat hindi namin iyan kailangan. Abay, huwag kang magalit, iho, sapagkat may nakapagbalita sa akin na ang kayamanan daw ng San Diego ay hawak daw ng mga praile. At kayo, Padre, ano't narito kayo? Bakit hindi kayo matungo sa itaas kung nasaan nababagay ang inyong kadakilaan? Dahil ang aking tiyo ay hindi tulad ng ibang pagmataas. Ang tingin sa sarili, Diyos na napanaog sa langit. Paumanin, Senyor. Humingi ng pumanin sa ganit. Di na kailangan, Padre. Sa katunayan, ay ako pa'y nagagalak na makipag-usap sa inyong mga kabataan. Ikaw ba'y taga Laguna rin, binata? Opo, taga San Diego ho ako, senyor. Doon ako isinilang at nung musmus pa lamang ako ay nagsilbi akong sakristahan sa aming parokya. Ikinagagala ko po kayong makilala, senyor. Ang aking kaawa-awang ina, noong buhay hindi man lang nakatikim ng ginawa. Naitutulong po ba ako sa inyo, senyor? Senyor Ibarra? Paumanin po, senyor, kung kayo natakot ko. Natuwa lamang po na muli tayong nagkita. May 13 taon na ngayong ako'y pinautangan niyo ng loob. Senyor, sa lugar ding ito, sa paglilibing ng aking ina, ikaliligaya ko ang matulungan naman kayo. At sino ba ako sa akala mo? Kayo ho ang bayani ng aking kamusmusan, Senyor Crisostomo Ibarra. Huwag kayong mag-alala, senyor. Itatago ko ang inyong lihim hanggang nais ninyo. Alam mo ang isang lihim na hindi maaaring malaman ng kung sino man, lalo na ng aking mga kaaway, pero hindi kita papatayin. Tayong dalawa ay may kailangan makipagtuusan. Ang kapatid mong munti ay pinatay, ang iyong inay nabaliw. Tayong dalawa ay nabibilang sa mga uhaw sa katwiran at hindi dapat magtunggali kundi magtulungan. Hindi pa rin ho ako makapaniwala na kayo at si Senyor Simon ay iisa lamang.
Mula po kasi sa mga kwento sa akin, ay kayo raw po ang nagpapayo sa Kapitan General para magpapatupad ng sabilitang paggawa. At kayo rin daw po ang nagpaudyok para tumaas ang ipinapataw na tributo sa mga tao. Tama ang lahat ng iyan. Kung gayon po, ano ang nangyari sa taong dati aking tinitingala? Mas ginagamit ko lamang ang utak ko ngayon kaysa kay Ibarra na tuntok kong mag-isip na sapat na ang pagtulong sa kapwa at pagkakaroon ng mabuting kalooban. At kaya ho, imbis na pag-aanin ang buhay namin, ay kayo po mismo ang magiging dahilan para maging mahirap kaming lahat. Para mas lalo kayong maghirap at matuto kayong maghimagsik, nararamdaman ko na malapit na iyong mangyari. Nakita ko ang kaibigan mo si Isagani. Ramdam ko ang kanyang pagkamuhi sa akin. Iba ang hinahangad namin. Nais namin ng aking mga kasamahan na matupad ang aming mga pangarap. Gaya ng aming inalalayan na paaralan na magtuturo ng Espanyol sa ating mga kababayan. Hindi batayan ng pag-unlad ang abilidad ng pagsasalita ng Kastila. Ang mga mamamayan na hindi marunong magmahal ng sarili nilang wika ay tinutulungang wasakin ang kaniyang pagkakakilanlan. Iyan ay nasaksihan mo na sa iyong ina't kapatid, ngunit ang iyong ginawa para makamit ang hustisya. Wala ho akong magagawa. Mahirap lang ho ako. Walang katanyagan. Matatamo ko ba ang hustisya laban sa mga pumatay sa kanila? Hindi ko na ho maibabalik pa ang kanilang mga buhay kahit ano pang gawin kong paghihiganti. Kaya ano pa ang saysay ng pagsama sa plano ninyo? Matutuhan ay makakakita ng malalakas na kalaban. Sa araw ng pagbago, kayo ng paghahaka. Hanapin ninyo ako sa aking bahay sa Escolta. Nalalapit na ang araw at pagliliwanag ay ako na rin ang magbabalita sa inyo. Magtiis muna kayo at huwag kayong mag-alala. Ang lahat ay magiging maayos at ang katotohanan ay magiging malinaw. Magtiis muna kayo.